Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at taniman ng gulay, naninirahan ang mag-inang sina Rosa at Miguel. Matagal ng biyuda si Rosa at mag-isang itinaguyod ang kanyang anak matapos pumanaw ang kanyang asawa dahil sa malubhang karamdaman ilang taon na ang nakalipas. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Rosa upang maghanda para sa trabaho sa bukid. Kasama niya si Miguel na kahit 20 taong gulang pa lamang ay sanay na sanay ng magbungkal ng lupa at magtanim. Hindi man sila mayaman, kilala sila sa baryo bilang masisipag at mararangal. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila hindi pa rin sila makaalpas sa kahirapan. Madalas na natutuyo ang kanilang pananim kapag kulang ang ulan. Kapag naman sobra ang ulan, binabaha ang kanilang taniman. Kapag maganda naman ang ani, bumabagsak ang presyo ng mga produkto sa pamilihan. Para bang laging may balakid sa bawat pagkakataong sinusubukan nilang umangat. Sa baryong iyon, may ilang tao na hindi nakikita ang halaga ng sipag at tiyaga. Isa na rito si Ernesto, isang negosyanteng may malawak na lupain. Mayaman siya at maraming tauhan. Dahil sa kanyang kayamanan, marami ang humahanga sa kanya at marami rin ang natatakot. Tuwing makikita niya sina Rosa at Miguel na naglalakad papunta sa bukid, madalas niya silang kutyain. Maaga na naman kayong aalis? Hindi pa ba kayo napapagod sa kakatrabaho? Ilang taon na kayong magsasaka, wala pa rin kayong naipundar. Minsan niyang sinabi habang nakangisi. Tahimik lamang si Rosa. Ayaw niyang patulan ang mga ganitong salita. Ngunit nararamdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Nanay, bakit hinahayaan mo siyang magsalita ng ganoon? Tanong niya minsan habang sila ay naglalakad. Anak, hindi natin kontrolado ang bibig ng ibang tao. Ang kaya nating kontrolin ay ang ating sarili. Pero nakakasakit ang mga sinasabi nila. Mas masakit ang mawalan ng dangal. Huwag mong hayaang mawala iyon sa iyo. Tahimik na lamang si Miguel. Alam niyang tama ang kanyang ina. Ngunit hindi madaling baliwalain ang pangungutya. Sa baryo, madalas silang maging paksa ng usapan. May mga nagsasabing malas si Rosa dahil hindi umasenso ang buhay nila matapos mamatay ang kanyang asawa. May mga nagsasabing walang mararating si Miguel dahil magsasaka lamang siya. May ilan pang nagsasabing sayang ang kanyang kabataan sa bukid. Subalit hindi nila alam na sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang tumitibay ang loob ng mag-ina. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, matapos magtrabaho buong araw, napansin ni Miguel ang mga kalyo sa kamay ng kanyang ina. Matagal na niya itong nakikita. Ngunit noong araw na iyon, tila mas malinaw niya itong napagmasdan. Bawat marka sa mga kamay ni Rosa ay tila kwento ng sakripisyo. Bawat peklat ay alaala ng mga panahong nagutom siya upang may makain lamang ang kanyang anak. Nanay, mahina niyang sabi. O, pangako ko balang araw gaganda rin ang buhay natin. Ngumiti si Rosa. Maganda na ang buhay natin. Naghihirap tayo. Hindi sukatan ng magandang buhay ang pera lamang. Naiintindihan ko, pero gusto kong maibigay sa iyo ang mas maayos na bahay. Kung darating iyon, magpapasalamat tayo. Kung hindi man, magpapasalamat pa rin tayo. Hindi nakaimik si Miguel. Kakaiba talaga ang kanyang ina. Kahit gaano kabigat ang buhay, palagi itong may dahilan upang ngumiti. Lumipas ang mga linggo, dumating ang panahon ng anihan. Umaasa ang mag-ina na kahit paano ay makakabawi sila sa kanilang mga gastusin. Ngunit muling dumating ang problema. Biglang bumagsak ang presyo ng palay sa kanilang lugar. Halos wala silang kinita. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik silang naupo sa harap ng kanilang munting mesa. Naroon ang mga bayarin, naroon ang mga utang, naroon ang mga pangangailangang hindi nila alam kung paano mababayaran.
Napabuntong hininga si Miguel. Parang wala ng pag-asa. Tumingin si Rosa sa kanya. May pag-asa hanggat may buhay. Paano kung habang buhay tayong ganito? Hindi natin alam ang plano ng bukas. Napapagod na ako. Nakakapagod talaga ang buhay, pero hindi dahilan iyon para sumuko. Tumango si Miguel, muling lumipas ang mga araw. Isang Sabado, nagtungo si Miguel sa bayan upang magbenta ng ilang gulay. Habang naglalakad siya sa palengke, nakita niya ang mahabang pila sa isang maliit na tindahan. Napansin niyang may malaking karatulang nakasulat tungkol sa loto. Hindi niya ito gaanong pinapansin noon. Ngunit habang naghihintay siya sa mamimili ng kanyang mga gulay, may matandang lalaki na nakatabi niya. "Naglalagay ka ba ng numero?" tanong ng matanda. "Hindi po. Ako rin dati, pero minsan masarap ding mangarap." Ngumiti si Miguel. "Hindi naman ako nananalo sa mga ganyan. Wala namang nananalo kung hindi susubok." Hindi na niya gaanong inisip ang usapan. Ngunit nang matapos niyang maibenta ang kanyang mga dala, may natira siyang kaunting pera. Hindi kalakihan. Sapat lamang para sa maliit na gastusin. Habang naglalakad siya pauwi, muli niyang nadaanan ang tindahan ng loto. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Wala namang nananalo kung hindi susubok. Huminto siya, nag-isip. Pagkatapos ay bumili ng isang tiket. Pag-uwi niya, ipinakita niya ito kay Rosa. Napangiti ang kanyang ina. "Anak, kailan ka pa naging mahilig sa swerte?" "Hindi naman, naisip ko lang subukan. At kung hindi manalo, ayos lang. At kung manalo?" Napatawa siya. Mas ayos. Pareho silang nagtawanan. Wala silang ideya na ang simpleng tiket na iyon ay magiging simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa gabing iyon, habang nakahiga sila sa kanilang munting tahanan, tahimik na pinagmamasdan ni Miguel ang bubong na yari sa lumang yero. May mga bahagi itong kalawangin, may mga bahagi ring tumutulo kapag umuulan. Naisip niya ang kanyang pangarap, isang bahay para sa kanyang ina. Isang buhay na hindi na kailangang mangamba sa susunod na pagkain. Isang kinabukasang may dignidad. Hindi niya alam kung kailan mangyayari iyon. Ngunit naniniwala siyang darating din ang araw na magbabago ang kanilang kapalaran. At sa malayo, tila unti-unting gumagalaw ang tadhana patungo sa direksyong hindi nila inaasahan. Muling sumikat ang araw sa baryo. Tulad ng nakasanayan, maagang bumangon sina Rosa at Miguel. Wala silang oras para magpahinga ng matagal dahil maraming gawaing naghihintay sa bukid. Habang nag-aalmusal ng simpleng lugaw, pinag-uusapan nila ang mga gastusing kailangan nilang unahin. May kailangang ayusin sa bahay, may utang sa tindahan, may binhing kailangang bilhin para sa susunod na taniman. Sa bawat pangangailangan, tila mas lumiliit ang perang nasa kanilang bulsa, ngunit hindi sila nawawalan ng lakas ng loob. Pagdating nila sa bukid, agad silang nagsimulang magtrabaho. Mainit ang sikat ng araw, mabigat ang lupa. Ngunit sanay na sila rito. Habang nagtatanim, napansin ni Miguel ang ilang kabataang dumaraan sa kalsada. Nakasakay ang mga ito sa mamahaling motorsiklo. Masaya silang nagtatawanan. Isa sa mga ito ay si Carlo, anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa baryo. Nang makita si Miguel, agad itong ngumiti ng may halong pangungutya. "O Miguel, hanggang bukid ka na lang ba talaga?" Nagkatinginan ang kanyang mga kasama at nagtawanan. "Baka kapag 50 ka na, nandyan ka pa rin." "Baka nga," dagdag pa ng isa. Tahimik lamang si Miguel, ngunit hindi pa tapos si Carlo. "Hindi ka ba naiinggit sa mga taong may magandang buhay?" Huminto si Miguel sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay tumingin sa kanila. Lahat ng tao may kanya-kanyang laban.
Ayaw mong umamin na mahirap kayo? Hindi nakakahiya ang pagiging mahirap. Saglit na natigilan ng grupo. Hindi nila inaasahan ang sagot. Pero nakakahiya ang manatiling mahirap, sabi ni Carlo. Ngunit bago pa makadagdag ang iba, nagsalita si Miguel. Mas nakakahiya ang maliitin ng taong nagsisikap. Tumahimik ang grupo. Makalipas ang ilang sandali, umalis din sila. Mula sa di kalayuan, nakita ni Rosa ang nangyari. Nang magtanghalian sila, naupo sila sa ilalim ng isang puno. Mas kalmado ka na ngayon, sabi niya. Natututo na ako sa iyo. Hindi pa rin madali. Hindi nga. Masakit pa rin? Opo. Tumango si Rosa. Normal yun. Tao tayo. Habang kumakain, napansin ni Miguel ang pagod sa mukha ng kanyang ina. Mas marami ng puting buhok si Rosa. Mas halata na rin ang mga kulubot sa kanyang mukha. Muli niyang naalala ang kanyang pangako. Balang araw, hindi na magtatrabaho sa ilalim ng matinding init ang kanyang ina. Balang araw, makakapagpahinga rin ito. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang kanilang simpleng pamumuhay. Sa gabi, madalas silang magkwentuhan sa harap ng bahay. Pinagmamasdan nila ang mga bituin habang pinapawi ang pagod ng maghapon. Isang gabi, tinanong ni Rosa ang kanyang anak. Kung magkakaroon ka ng malaking pera, ano ang una mong gagawin? Napangiti si Miguel. Papagawa ako ng bahay para sa iyo. At pagkatapos? Bibili tayo ng lupa. At pagkatapos? Mag-aaral ako tungkol sa makabagong pagsasaka. Bakit? Para matulungan ang ibang magsasaka. Napatingin si Rosa sa kanya. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Kaya ipinagmamalaki kita. Dahil gusto kong yumaman? Hindi. Dahil gusto kong bumili ng lupa? Hindi rin. Bakit? Dahil kahit nangangarap ka para sa sarili mo, iniisip mo pa rin ang ibang tao. Napangiti si Miguel. Tahimik silang tumingin sa kalangitan. Hindi nila alam na sa mga sandaling iyon, unti-unti nang lumalapit ang pagkakataong babago sa kanilang buhay. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang araw ng pagkuha ng resulta ng loto. Hindi ito gaanong pinansin ni Miguel. Sa katunayan, halos nakalimutan na niya ang tiket. Nakatago lamang iyon sa lumang aklat na nasa kanilang bahay. Abala siya sa pagtatrabaho. Abala siya sa pag-iisip kung paano nila pagkakasyahin ang kanilang pera. Nang hapong iyon, nagtungo siya sa bayan upang bumili ng ilang kagamitan. Habang naglalakad, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa isang tindahan. May excitement sa kanilang mga mukha. May mga nag-uusap ng malakas. May mga nagkukumpara ng numero. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad. Samantala, sa baryo, muling naging paksa ng usapan sina Rosa at Miguel. May ilan na naman ang nangungutya. Wala talagang pag-asenso sa pagsasaka. Kung ako sa kanila, lumipat na lang ng trabaho. Sayang ang buhay. Hindi ito alam ni Rosa habang nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang bakuran. Abala siya sa kanyang gawain. Abala siya sa pag-asa. Dahil para kay Rosa, hindi kailanman nasasayang ang buhay na ginugol sa marangal na trabaho. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel na pagod. Naupo siya sa kanilang mesa. Habang nag-aayos ng ilang gamit, nahulog mula sa lumang aklat ang isang papel. Yumuko siya upang pulutin ito at doon niya nakita ang lotto ticket na halos nakalimutan na niya. Napangiti siya. Nanay, nakita ko ulit. Ano iyon? Yung ticket. Baka milyonaryo ka na. Pareho silang natawa. Kung ganoon kadali sana. Libre namang mangarap. Sa bagay, inilapag niya ang ticket sa ibabaw ng mesa. Wala siyang ideya na sa maliit na piraso ng papel na iyon, nakatago ang lihim na magpapayanig sa buong baryo. At habang unti-unting lumalalim ang gabi,
nagsisimula ng umikot ang kapalaran sa direksyong hindi kayang hulaan ni Numan. Maagang nagising si Miguel kinabukasan. Tulad ng dati, naghanda siya upang pumunta sa bukid. Ngunit bago siya makaalis, napansin niya ang lotto ticket na naiwan sa ibabaw ng mesa. Naalala niyang hindi pa niya ito nasusuri. Kinuha niya ang papel at inilagay sa kanyang bulsa. "Nanay, daraan muna ako sa bayan mamaya," sabi niya. "May bibilhin ka? Susuriin ko lang iyong tiket." Napangiti si Rosa. "Malay mo," napailing si Miguel. "Napakaliit ng tsansa." May mga bagay na maliit ang tsansa pero nangyayari pa rin. Hindi na siya sumagot. Buong umaga silang nagtrabaho sa bukid. Habang nakayuko sa pagtatanim, paulit-ulit niyang naaalala ang tiket. Hindi dahil umaasa siyang mananalo, kundi dahil gusto lamang niyang malaman ang resulta upang matapos na ang usapin. Pagsapit ng tanghali, nagtungo siya sa bayan. Mainit ang panahon. Maraming tao sa palengke. Habang naglalakad, narinig niya ang mga usapan tungkol sa jackpot winner na hindi pa raw nagpapakita. Ang laki raw ng napanalunan. Baka taga-ibang bayan. Kung ako manalo ng ganon, hindi na ako magtatrabaho. Napangiti si Miguel. Karaniwan na ang ganitong usapan tuwing may malaking jackpot. Hindi niya ito gaanong pinansin. Nang makarating siya sa tindahan ng loto, may ilang taong nakapila. Tahimik siyang naghintay. Nang siya na ang susunod, iniabot niya ang tiket sa kahera. "Pakisuri po." Tinanggap iyon ng babae. Ipinasok sa makina. Ilang segundo lamang ang lumipas. Ngunit napansin ni Miguel na biglang nagbago ang ekspresyon ng kahera. Napatingin ito sa monitor. Pagkatapos ay muling tumingin sa tiket. Pagkatapos ay muling tumingin sa monitor. "Kayo po ba ang may-ari nito?" tanong nito. "Opo." "Sigurado po?" "Opo." Lalong naging seryoso ang babae. "Maaari po bang sandali?" Nagtaka si Miguel. "May problema po ba?" "Hintayin niyo lang po." Tumayo ang babae at nagtungo sa likod ng opisina. Ilang minuto ang lumipas. Mas lalo siyang nagtaka nang may lumabas na supervisor. Tiningnan nito ang tiket. Pagkatapos ay tiningnan siya. "Kayo po si Miguel?" "Opo." "Maari po ba tayong mag-usap sa loob?" Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sinundan niya ang supervisor. Pagpasok sa maliit na opisina, pinaupo siya nito. "Mr. Miguel, nais ko lamang pong kumpirmahin ang ilang detalye." "Bakit po?" Huminga ng malalim ang supervisor. Pagkatapos ay ngumiti. "Dahil ang tiket na hawak ninyo ay tumama sa jackpot." Parang tumigil ang oras. Hindi agad na unawaan ni Miguel ang narinig. "Ano po? Nanalo po kayo." Hindi siya nakakibo. "Jackpot winner po kayo." Nakatulala lamang siya. Pakiramdam niya ay mali ang kanyang narinig. Mali po yata. Muli na naming sinuri. "Hindi po posible." "Posible po." Napayuko siya. Unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga salita. Nanalo, jackpot, nanalo, jackpot. Napahawak siya sa kanyang ulo. "Magkano po?" Ibinigay ng supervisor ang halaga. At sa sandaling iyon, halos mawalan siya ng boses. Hindi niya kailanman naisip na makakakita siya ng ganoong kalaking numero sa buong buhay niya. Hindi iyon sapat lamang upang bayaran ang kanilang mga utang. Hindi iyon sapat lamang upang makapagpatayo ng bahay. Kayang baguhin ng perang iyon ang kanilang buong kinabukasan. Tahimik siyang nakaupo.
hindi makapagsalita, hindi makapaniwala. Samantala, sa kanilang baryo, walang kaalam-alam si Rosa sa nangyayari. Abala siya sa paglilinis ng kanilang munting bahay. Hindi niya alam na sa mismong araw na iyon, tuluyan ng magbabago ang kanilang kapalaran. Makalipas ang halos 1 oras ng pagproseso at pagpapaliwanag ng mga susunod na hakbang, lumabas si Miguel mula sa opisina. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay para siyang nananaginip. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya sasabihin sa kanyang ina ang balita. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi pa lubos na matanggap. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Rosa na nagluluto. Ngumiti ito. "Anak, napagod ka yata." Tahimik siyang tumingin sa kanyang ina. "Nanay." "Oh? May sasabihin ako." "Ano iyon?" Umupo siya, huminga ng malalim. At sa wakas ay sinabi ang balitang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Tahimik na nakinig si Rosa habang nagsasalita si Miguel. Noong una, inakala niyang nagbibiro lamang ang kanyang anak. Ngunit habang nakikita niya ang seryosong mukha nito, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. "Anak." "Opo." "Totoo ba ito?" "Opo." "Sigurado ka?" "Opo." Muli niyang ipinaliwanag ang nangyari sa opisina ng loto. Ipinaliwanag niya ang proseso. Ipinaliwanag niya ang kumpirmasyon. Ipinaliwanag niya ang halaga. At habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unting napupuno ng luha ang mga mata ni Rosa. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa alaala. Naalala niya ang mga gabing walang makain. Naalala niya ang mga panahong inuuna niyang pakainin ang kanyang anak kaysa sa sarili niya. Naalala niya ang mga araw na halos mawalan na siya ng pag-asa. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, kung gaano ito nagsumikap para sa kanilang pamilya. At ngayon, tila may sagot na dumating matapos ang napakahabang panahon ng paghihintay. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. "Nanay," sabi ni Miguel, ngunit umiling lamang siya. "Masaya ako." Lumapit si Miguel at hinawakan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng paghihirap, pareho silang umiyak. Hindi iyon luha ng sakit, hindi iyon luha ng kabiguan, iyon ay luha ng pasasalamat. Makalipas ang ilang oras, nagsimula silang pag-usapan ang kanilang mga plano. "Anak, kailangan nating mag-ingat." "Opo, wag nating sabihin agad sa lahat." "Tama po. Maraming nagbabago kapag may pera." Tumango si Miguel. Alam niyang totoo iyon. Kahit hindi pa nila natatanggap ang buong halaga, naiisip na niya kung gaano karaming tao ang maaaring magpakita ng ibang ugali kapag nalaman ang balita. Kaya nagpasya silang manatiling tahimik. Sa mga sumunod na araw, lihim nilang inayos ang lahat ng kinakailangang dokumento. Pabalik-balik sila sa lungsod, tahimik, maingat, walang pinagsasabihan. Ngunit kahit gaano sila kaingat, may mga matang nakapansin. Isa rito si Ernesto. Napansin niyang madalas nang mawala sina Rosa at Miguel. "Parang may kakaiba," sabi niya minsan sa kanyang mga kasama. "Bakit po?" "May tinatago ang mag-ina." Tumango ang ilan. Ngunit wala pa ring may ideya sa tunay na nangyayari. Samantala, habang unti-unting natatapos ang proseso ng pagkuha ng kanilang napanalunan, nagsimula ng mangarap si Miguel. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa buong komunidad. Nais niyang magkaroon ng makabagong kagamitan para sa mga magsasaka. Nais niyang magkaroon ng scholarship para sa mahihirap na estudyante. Nais niyang makatulong sa mga pamilyang katulad nila noon.
Nang marinig ito ni Rosa, napangiti siya. Hindi ka nagbago? Nagbago po. Hindi. Nanalo tayo. Pero pareho ka pa rin. Napatingin si Miguel sa kanyang ina. Paano ninyo nasabi? Dahil iniisip mo pa rin ang ibang tao. Tahimik siyang ngumiti. Ngunit habang abala sila sa pagbuo ng kanilang mga pangarap, may ibang tao namang nagsisimulang mabuo ang inggit sa kanilang mga puso. Mga taong minsang nangutya, mga taong minsang tumawa, mga taong hindi pa alam na ang mga magsasakang minamaliit nila noon ay malapit ng maging pinakamayamang pamilya sa buong baryo. At kapag nalaman nila ang katotohanan, wala nang magiging katulad ng dati. Lumipas ang ilang linggo matapos makumpirma ni na Rosa at Miguel ang kanilang pagkapanalo sa jackpot. Sa panahong iyon, sinikap nilang manatiling tahimik. Patuloy silang nagtatrabaho sa bukid. Patuloy silang namumuhay ng simple. Patuloy silang nakikisalamuha sa mga tao na parang walang nagbago. Ngunit may mga lihim na hindi kayang manatiling nakatago habang buhay. Isang araw nagtungo si Miguel sa lungsod upang tapusin ang ilang dokumentong may kaugnayan sa kanyang napanalunan. Paglabas niya sa opisina, hindi niya napansin na nakita siya ng isang dating kakilala mula sa karatig bayan. Nakilala siya nito at nagtaka kung bakit madalas siyang naroon. Ilang tanong ang naitanong. Ilang impormasyon ang unti-unting nabuo. At bago pa matapos ang linggo, nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan. May nagsabing may malaking negosyo raw na papasukin si Miguel. May nagsabing may kamag-anak silang mayaman sa ibang bansa. May nagsabing nakabili raw sila ng lupa sa lungsod. Habang tumatagal, mas lalong dumarami ang haka-haka. Hanggang sa isang umaga, isang balita ang kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nanalo raw sa loto sina Rosa at Miguel. Walang makapagsabi kung sino ang unang nagkalat ng impormasyon. Ngunit pagsapit ng tanghali, halos buong baryo na ang nag-uusap tungkol dito. Sa palengke, sa tindahan, sa kalsada, sa bukid, iisa ang paksa. Talaga bang sila? Imposible. Baka tsismis lang. Pero may nagsabing kumpirmado raw. Kung totoo iyon, napakayaman na nila. Maging si Ernesto ay nakarinig ng balita. Natawa siya noong una. Hindi ako naniniwala. Ngunit habang dumarami ang mga nagkukwento, nagsimula siyang mag-isip. Pagsapit ng hapon, nakita niya si Miguel sa bayan. May kakaibang kumpiyansa itong taglay. Hindi mayabang. Hindi nagmamalaki. Ngunit may katahimikang tila walang anumang mabigat na problema. At doon nagsimulang mabuo ang kanyang pagdududa. Samantala, sa bahay ni na Rosa, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Mga taong matagal nang hindi nagpapakita. Mga dating kakilala, mga malalayong kamag-anak, mga taong halos hindi nila maalala. Rosa, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita. Naalala mo pa ba ako? May ilan pang dumating na may dalang regalo. May ilan na nag-alok ng pagkakaibigan. May ilan na tila biglang naging napakabait. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Rosa ang lahat. Sa kanyang edad, marami na siyang nakitang uri ng tao. Alam niya kung sino ang tunay at alam niya kung sino ang lumalapit dahil sa pera. Nang gabing iyon, nag-usap silang mag-ina. Nanay, nagsisimula na. Ano? Yung mga taong biglang nagbabago. Tumango si Rosa. Hindi natin sila masisisi, pero nakakalungkot. Ganito talaga minsan ang mundo. Dati ayaw nila sa atin. Ngayon gusto na nila. Dahil may pera tayo. Ngumiti si Rosa. Anak, tandaan mo ito. Ano po iyon?
Hindi mo malalaman ang tunay na pagkatao ng tao kapag wala kang pera. Tapos, mas lalong hindi mo malalaman kapag meron ka na. Napaisip si Miguel. Malalim ang kahulugan ng sinabi ng kanyang ina. Kinabukasan, isang pangyayari ang lalong nagpatunay rito. Habang nasa bukid siya, lumapit si Carlo. Ang parehong lalaking dati siyang kinukutya. Ngayon ay nakangiti ito. Kaibigan, kumusta? Nagulat si Miguel. Hindi pa siya kailanman tinawag nitong kaibigan. Ayos lang. Balita ko, maganda na ang takbo ng buhay mo. Maayos naman. Masaya ako para sa iyo. Napansin ni Miguel ang pagbabago sa tono nito. Wala na ang dating pagmamataas. Wala na ang dating pangungutya. Ngunit hindi niya alam kung totoo ba ang ipinapakita nito. Salamat, simpleng sagot niya. Ilang minuto silang nag-usap. Pagkatapos ay umalis si Carlo. Habang pinagmamasdan niya itong palayo, naisip niya kung gaano kabilis magbago ang ugali ng tao kapag may pera ng kasangkot. At hindi niya alam na mas marami pang pagbabago ang darating sa mga susunod na araw. Dumating ang araw na matagal nang pinapangarap ni Miguel. Matapos makuha ang bahagi ng kanilang napanalunan at maayos ang mga legal na proseso, nagsimula silang gumawa ng mga plano para sa kanilang kinabukasan. Ang una niyang naisip ay hindi mamahaling sasakyan, hindi mamahaling alahas, hindi marangyang bakasyon, kundi isang bahay para sa kanyang ina. Isang bahay na hindi tutulo kapag umuulan. Isang bahay na hindi papasukin ng hangin sa gabi. Isang bahay na magiging simbolo ng lahat ng sakripisyong pinagdaanan nila. Nang sabihin niya ito kay Rosa, napaluha ang kanyang ina. Hindi mo kailangang magmadali. Matagal ko na itong pangarap. Masaya na ako kahit dito. Alam ko po. Kung ganoon, bakit mo gustong magpagawa ng bago? Ngumiti si Miguel. Dahil gusto kong maranasan mo naman ang ginhawa. Hindi nakaimik si Rosa. Ilang araw matapos iyon, nagsimula ang konstruksyon. Hindi nila pinili ang pinakamalaki o pinakamagarbong bahay. Pinili nila ang isang maayos, matibay at komportableng tahanan. May malawak na bakuran, may maliit na hardin. May lugar kung saan maaaring magpahinga si Rosa tuwing umaga. Habang ginagawa ang bahay, maraming tao ang napapadaan upang manood at doon tuluyang nakumpirma ng baryo ang balita. Totoo nga, nanalo nga sina Rosa at Miguel. Ang mga magsasakang dati nilang minamaliit ay isa na ngayon sa pinakamayamang pamilya sa lugar. Muling naging sentro ng usapan ang mag-ina, ngunit iba na ang tono ng mga tao. Napakaswerte nila. Bait kasi nila, mabuti ang puso ng mag-ina. May ilan ding nagsimulang magsisi, lalo na ang mga taong dating nangungutya. Isa na rito si Carlo, isang araw nakita niya ang ginagawang bahay. Tahimik siyang nakatayo sa labas. Naalala niya ang mga panahong pinagtatawanan niya si Miguel. Naalala niya ang mga salitang binitiwan niya noon at ngayon tila siya ang nahihiyang tumingin. Ngunit hindi si Carlo ang may pinakamabigat na nararamdaman. Si Ernesto. Araw-araw niyang nakikita ang pag-usad ng bagong bahay. Araw-araw niyang nakikitang mas lalo pang gumaganda ang buhay ng mag-ina. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang inggit. Hindi niya matanggap na ang mga taong dati niyang minamaliit ay mas may kakayahan na ngayon kaysa sa inaakala niya. Hindi niya matanggap na ang mga taong madalas niyang pagtawanan ay tinitingala na ngayon ng marami. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang malaking bahay, tahimik siyang nag-iisip. Hindi siya sanay na may ibang taong mas pinag-uusapan kaysa sa kanya. Hindi siya sanay na hindi siya ang sentro ng atensyon.
at unti-unting nabubuo sa kanyang puso ang isang damdaming maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, masaya sina Rosa at Miguel. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakikita nilang nagkakatotoo ang kanilang mga pangarap, ngunit nananatili silang mapagkumbaba. Patuloy pa rin silang bumibisita sa bukid. Patuloy pa rin silang nakikipag-usap ng maayos sa mga tao. Patuloy pa rin silang namumuhay ng may paggalang sa iba. At dahil dito, mas lalo silang minahal ng karamihan. Ngunit habang dumarami ang mga taong natutuwa para sa kanila, may ilan ding nagsisimulang magbalak ng hindi mabuti. Mga taong hindi masaya sa kanilang tagumpay. Mga taong handang gumawa ng paraan upang sirain ang kanilang kapayapaan. At hindi pa alam ni Rosa at Miguel na ang tunay na pagsubok sa kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang. Halos tapos na ang bagong bahay ni Rosa at Miguel. Araw-araw, maraming tao ang humahanga sa maayos na disenyo nito. Hindi ito labis na marangya, ngunit kapansin-pansin ang tibay at ganda ng pagkakagawa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na kailangang mag-alala ni Rosa kung tutulo ba ang bubong kapag umulan. Hindi na rin kailangang isipin ni Miguel kung saan kukuha ng pera para sa mga biglaang pagkukumpuni. Ngunit kasabay ng pagdating ng kaginhawaan ay ang pagdating din ng mga bagong suliranin. Isang umaga, may dumating na lalaki sa kanilang bahay. Mahusay itong manamit at magalang magsalita. Ipinakilala nito ang sarili bilang isang negosyante. "Nabalitaan ko po ang inyong tagumpay," sabi nito. "Salamat," sagot ni Miguel. "May alok po sana akong negosyo." Pinaupo nila ang lalaki at pinakinggan ang kanyang mga plano. Napakaganda ng mga pangako nito. Mabilis na tubo, malaking kita. Kaunting panganib, ngunit habang tumatagal ang usapan, may kung anong kutob si Rosa. Tahimik lamang siyang nakikinig. Nang makaalis ang bisita, agad siyang nagsalita. "Mag-ingat tayo." "Bakit po?" "Masyadong maganda ang pangako niya. Sa tingin ninyo po ba ay hindi totoo?" "Hindi ko alam." "Ano ang gagawin natin?" "Mag-imbestiga muna." Tumango si Miguel. Mula pagkabata, natuto na siyang pakinggan ang payo ng kanyang ina. Lumipas ang ilang araw, nalaman nilang marami na palang taong naloko ng naturang negosyo. Marami ang nawalan ng ipon, marami ang nalubog sa utang. At doon napagtanto ni Miguel kung gaano kahalaga ang pagiging maingat. Kung hindi dahil kay Rosa, maaaring nasayang agad ang bahagi ng kanilang kayamanan. Ngunit hindi iyon ang huling pagsubok. Habang lumilipas ang mga linggo, mas marami pang tao ang nagsimulang lumapit. May humihingi ng pautang, may humihingi ng tulong, may humihiling ng puhunan, may mga nagsasabing kaibigan sila, may mga nagsasabing kamag-anak, may ilan pang ang hindi nila kilala. Isang hapon, may dumating na lalaking nagsabing pinsan daw ni Rosa. Matagal na raw silang hindi nagkita. Ngunit matapos ang ilang tanong, natuklasan nilang hindi naman pala ito tunay na kamag-anak. Naghahanap lamang ito ng pera. Pagkaalis ng lalaki, napabuntong hininga si Miguel. Ganito pala kapag may pera. Oo, nakakapagod. Mas nakakapagod kaysa sa pagbubungkal ng lupa minsan. Napatawa si Miguel. Tama kayo. Sa kabila ng lahat, hindi sila naging maramot. Patuloy silang tumutulong sa mga tunay na nangangailangan. Ngunit natutunan nilang magtakda ng hangganan. Dahil alam nilang kung hindi sila magiging maingat, mabilis ding mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, lalong lumalala ang inggit ni Ernesto. Araw-araw niyang naririnig ang mga papuri para sa mag-ina. Araw-araw niyang nakikita kung paano sila iginagalang ng mga tao. At bawat papuring iyon ay tila tinik na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na ang mga taong dati niyang minamaliit ay higit na minamahal ngayon kaysa sa kanya. At habang lumalalim ang kanyang inggit, nagsisimula na rin siyang mag-isip ng paraan upang pabagsakin sila.
Sa kabila ng mga hamon, hindi nakalimutan ni Miguel ang kanyang mga pangarap. Hindi siya nasiyahan sa simpleng pagkakaroon ng pera. Hindi rin siya kontento na basta lamang gumanda ang kanilang buhay. May mas malaki siyang layunin. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Rosa sa veranda ng kanilang bagong bahay, pinagmasdan nila ang mga bituin. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin. "Nanay," sabi ni Miguel. "O?" "Naalala niyo po ba nung sinabi kong gusto kong makatulong sa ibang magsasaka?" "Oo." "Gusto ko nang simulan." Napangiti si Rosa. "Paano mo balak gawin iyon?" "Magtatayo tayo ng pundasyon." "Ano ang layunin nito?" "Scholarship para sa mga estudyante." "At pagkatapos?" "Pagsasanay para sa mga magsasaka." "Maganda iyon." "May pondo rin para sa mga emergency." Tahimik na nakinig si Rosa. Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang anak, mas lalo siyang napapahanga. Hindi ito nagbago. Sa kabila ng malaking kayamanan, pareho pa rin ang puso nito. Makalipas ang ilang buwan, opisyal na nilang inilunsad ang kanilang programa. Maraming tao ang nagulat. Akala ng karamihan ay mamumuhay na lamang sila sa luho. Ngunit iba ang kanilang pinili. Nagbigay sila ng mga scholarship sa mga kabataang walang kakayahang makapag-aral. Nagbigay sila ng makabagong kagamitan sa ilang magsasaka. Nagdaos sila ng mga seminar upang mapabuti ang ani ng mga sakahan. Unti-unting naramdaman ng buong baryo ang epekto ng kanilang mga proyekto. Maraming pamilya ang natulungan. Maraming pangarap ang nabigyan ng pagkakataon. At dahil dito, mas lalo pang tumaas ang paggalang ng mga tao sa mag-ina. Ngunit hindi lahat ay masaya. Habang lumalaki ang impluwensya ni Rosa at Miguel, mas lalo namang nababawasan ang impluwensya ni Ernesto. Dati, siya ang pangunahing nilalapitan ng mga tao. Ngayon mas madalas nang banggitin ang pangalan ng mag-ina. Dati, siya ang tinitingala. Ngayon marami na ang humahanga kay Miguel. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, galit na galit siya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang makuha ang pagmamahal ng mga tao kahit mas matagal siyang mayaman. At sa gitna ng kanyang galit, may isang lalaking lumapit sa kanya. Tahimik itong umupo sa harap niya. "Ano ang kailangan mo?" tanong ni Ernesto. "May impormasyon ako tungkol kina Rosa at Miguel." Biglang naging interesado si Ernesto. "Anong impormasyon?" Ngumiti ang lalaki. "Impormasyong maaaring makasira sa kanila." Tahimik na nakinig si Ernesto. At habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nagsisimula ng mabuo ang isang planong magdadala ng malaking panganib sa mag-inang minsan minamaliit ng buong baryo. Hindi pa alam ni Rosa at Miguel na may mga taong lihim ng kumikilos laban sa kanila. At ang susunod na mga pangyayari ay susubok hindi lamang sa kanilang kayamanan, kundi pati sa kanilang katatagan bilang mag-ina. Mabilis na kumalat ang impluwensya ni Rosa at Miguel sa kanilang baryo at maging sa mga karatig lugar. Dahil sa kanilang mga proyekto, maraming estudyante ang nakapagpatuloy ng pag-aaral. Maraming magsasaka ang natutong gumamit ng makabagong pamamaraan sa pagtatanim. Maraming pamilya ang natulungan sa panahon ng kagipitan. Ngunit habang dumarami ang mga taong nagpapasalamat sa kanila, may ilan namang lalong napupuno ng inggit. Isa na rito si Ernesto. Sa loob ng maraming taon, sanay siya ang kinikilalang pinakamakapangyarihan sa lugar. Sanay siya ang sentro ng atensyon. Ngunit ngayon, tila natabunan na siya ng kabutihang ginagawa ng mag-ina.
Isang gabi, muling nakipagkita sa kanya ang lalaking nagsabing may impormasyon laban kina Rosa at Miguel. "Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo?" tanong ni Ernesto. "Oo." "Ano ang plano?" "Magpakalat tayo ng balita." "Anong klasing balita?" "Sabihin nating hindi malinis ang pinagmulan ng kanilang pera." Tahimik si Ernesto. Alam niyang kasinungalingan iyon. Ngunit sa kanyang matinding inggit, nagsimula siyang kumbinsihin ang sarili na nararapat lamang na mabawasan ang paghanga ng mga tao sa mag-ina. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mga tsismis. May nagsabing may tinatago raw sina Rosa at Miguel. May nagsabing may illegal daw silang negosyo. May nagsabing hindi raw sila dapat pagkatiwalaan. Unti-unting kumalat ang mga kwento. May ilang naniwala, may ilang nagduda, may ilang naghintay lamang kung ano ang katotohanan. Nang makarating ang balita kina Miguel at Rosa, hindi agad sila nagsalita. "Nanay, alam nating hindi totoo iyon." "Oo, pero paano kung marami ang maniwala?" "Ang katotohanan ay may sariling lakas." "Masakit pa rin." Masakit talaga. Tahimik silang nag-usap. Ngunit sa halip na magalit, nagpasya silang manatiling kalmado. Sa halip na gumanti, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtulong. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga linggo. At unti-unting nagsimulang lumabas ang katotohanan. May mga taong nakatuklas kung saan nanggaling ang mga tsismis. May mga nakarinig ng mga pag-uusap. May mga nakakita ng mga taong sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Hanggang sa isang araw, nalaman ng buong baryo na walang katotohanan ang mga paratang laban kina Rosa at Miguel. At higit pa rito, natuklasan din kung sino ang nasa likod ng lahat. Nang malaman ng mga tao ang pagkakasangkot ni Ernesto, marami ang nadismaya. Hindi sila makapaniwalang gagawin iyon ng isang taong matagal nilang iginagalang. Unti-unting nawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Samantala, lalo namang tumibay ang respeto ng komunidad kina Rosa at Miguel. Hindi dahil mayaman sila, hindi dahil nanalo sila sa loto, kundi dahil kahit siniraan sila, hindi sila gumanti. Kahit nasaktan sila, pinili pa rin nilang gumawa ng mabuti. Isang umaga, habang naglalakad si Ernesto sa baryo, napansin niyang kakaunti na lamang ang bumabati sa kanya. Kakaunti na lamang ang lumalapit at doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang pagkakamali. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niya ang sarili niyang pagkukulang. Nakita niya kung paanong ang inggit ay unti-unting sumira sa kanyang pagkatao. At sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang pagsisisi. Lumipas ang isang taon. Maraming pagbabago ang naganap sa baryo. Ang dating mga estudyanteng nangangamba kung makakapag-aral pa ay masigasig ng nag-aaral. Ang dating mga magsasakang hirap na hirap sa ani ay unti-unti nang nakakaangat sa buhay. Ang dating komunidad na puno ng pagkakahati-hati ay mas nagkakaisa na ngayon. At sa sentro ng pagbabagong iyon ay ang mag-inang sina Rosa at Miguel. Sa kabila ng kanilang kayamanan, hindi sila nagbago. Tuwing umaga, makikita pa rin si Miguel na bumibisita sa kanilang mga taniman. Hindi na siya kailangang magtrabaho roon para mabuhay. Ngunit ginagawa niya ito dahil mahal niya ang lupaing nagpalaki sa kanya. Si Rosa naman ay madalas na makitang nakaupo sa hardin ng kanilang bahay. Mas payapa na ang kanyang buhay.
mas maaliwalas na ang kanyang mukha. At sa wakas, natupad na rin ang pangarap ng kanyang anak na mabigyan siya ng komportableng tahanan. Isang hapon, may bisitang dumating sa kanilang bahay, si Ernesto. Tahimik itong nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. Nang makita siya ni Miguel, agad niya itong pinapasok. Mukhang nahihiya ang matandang lalaki. Matagal itong hindi nagsalita. Hanggang sa wakas ay yumuko ito. Humihingi ako ng tawad. Tahimik na nakinig sina Rosa at Miguel. Marami akong maling nagawa. Hindi siya pinutol ng mag-ina. Minamaliit ko kayo noon. Napayuko siya. Kinutya ko kayo. Nanginginig ang kanyang boses. At sinubukan ko kayong siraan. Tahimik pa rin sina Rosa at Miguel. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Rosa. Lahat ng tao nagkakamali. Napatingin si Ernesto. Hindi ba kayo galit? Ngumiti si Rosa. Matagal na naming pinili ang kapayapaan. Napuno ng luha ang mga mata ni Ernesto. Sa unang pagkakataon, may nagpatawad sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. At sa araw na iyon, tila nabawasan ang bigat na matagal niyang pasan. Pagkaalis niya, naupo sina Rosa at Miguel sa kanilang veranda. Tahimik nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nanay, sabi ni Miguel. Oh, naalala niyo ba noong tumutulo pa ang bubong natin? Napangiti si Rosa. Oo. Naalala niyo ba noong halos wala tayong makain? Oo. At naalala niyo ba noong pinagtatawanan tayo ng marami? Oo. Tumawa ng mahina si Miguel. Parang napakalayo na ng lahat. Totoo. Pero hindi ko gustong kalimutan. Bakit? Dahil doon nagsimula ang lahat. Tumango si Rosa. Tama ang kanyang anak. Hindi nila dapat kalimutan ang kanilang pinagdaanan. Dahil ang mga taong nakakalimot sa kanilang pinanggalingan ay madaling mawala sa tamang landas. Makalipas ang ilang taon, mas lalo pang lumawak ang mga programang sinimulan nila. Mas maraming estudyante ang natulungan. Mas maraming magsasaka ang nakaangat. Mas maraming pamilya ang nabigyan ng pag-asa. At sa tuwing may nagtatanong kay Miguel kung ano ang pinakamahalagang natanggap niya mula sa pagkapanalo sa loto, iisa lamang ang kanyang sagot. Hindi pera ang pinakamalaking biyaya. Natutunan naming ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa dami ng buhay na natutulungan mo. At habang patuloy na lumilipas ang panahon, nanatiling buhay ang kanilang kwento. Kwento ng isang mag-inang magsasaka na minamaliit at kinukutya ng marami. Kwento ng mga taong dumaan sa matinding kahirapan. Kwento ng mga taong hindi hinayaang baguhin ng pera ang kanilang mabuting puso. At higit sa lahat, kwento ng mga taong nagpatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi ang yumaman, kundi ang manatiling mabuting tao kahit mayroon ka ng lahat ng dahilan upang magbago. Wakas.